Ang sigaw po ng mga DDS ngayon, illegal. Sabi nga nung ilan, kidnapping daw yung ginawa. Kay Digong. Kinidnap si Digong. Okay. Babaw. Ayan. Siyempre marami dyan sa mga diehard ngayon ang medyo galit sa positibong reaction ng mga kababayan natin na mga nag-i-enjoy, 'di ba? Masaya. Maagang pamasko nga daw sabi ng ilan, ang layo pa naman ng Pasko kayo talaga. Pero totoo magandang balita kasi yan. Kahit ako nung mabasa ko yung balitang yan, napasigaw po tayo ng good news. Kaya yung mga tao nasa paligid ko nagulat. Talaga po kasing good news yan para sa mas nakararaming kababayan natin. At higit sa lahat, para po sa mga naging biktima ng war on drugs na nung si Digong. Siyempre, isisisi yan sa Pangulo. Traidor daw etong Pangulo. Diba? Pero ang sabi ng Pangulo, the government is just doing its job. Yan. Ayaw na ayaw kasi ng mga diehard na sa mga politiko, sa mga nasa pwesto na ginagawa ang kanilang trabaho at mandato na naaayon sa kung ano talaga yung dapat nilang gawin. Ibig sabihin, galit na galit ang mga diehard, mga DDS, mga alipores ni Digong sa mga taong gumagawa ng tama. Yan po ang pakatandaan natin. Kahit sa ang parte ng ating bansa, makikita natin yan. Kahit sa pang-araw-araw na pamumuhay, na-inject na-adapt na ng ilang DDS yung pag-uugali ng mga Duterte. Yan. Ramdam na ramdam ko yan. First hand na na-experience ko rin yan. Diba? Na kuno ay tayo, tuwan-tuwa tayo. Hindi daw natin alam kung ano ang ginawang kabutihan ni Digong. Kabutihan po ba ang pinag-uusapan natin dito or kasamaan? Ayan, inamin na rin ng Pangulo na nakatanggap o natanggap nga nila ang kopya ng arrest warrant nung madaling araw na yon, bago pa man lumapag nga itong si Digong galing sa Hong Kong. At para naman daw doon sa mga nagsasabing ito ay illegal at unlawful, sinunod lang daw ng ating gobyerno ang mga necessary procedures, nasa tamang proseso at walang nilabag doon. Ngayon kayo nagsisigaw ng justice, protect PBB, protect Duterte. Ito ay giniit din ng Pangulo na hindi paglabag sa sovereignty ng bansa ang pag-aresto kay Duterte dahil consistent pa rin daw tayo sa hindi pagtulong sa investigasyon ng ICC. Malinaw naman yan. Pero yung mga ganito kasing simpleng bagay na hindi na kailangan ng malalim na paliwanag, hindi po yan aarukin talaga. Sadyang hindi aarukin ng mga diehard. Dahil ito ay magiging, or etong mga ganitong klaseng pagkilos, ang posible talagang ikapahamak nga natong si Digong. So ayan, nangyari na nga po. Yung sinasabi niyong fake news, nagkatotoo.